Gosh! Bakit pa kasi sa lahat ng pwede kong makalimutan, payong ko pa? Inis niyang tanong sa sarili nang makababa na siya sa sasakyan. Nasa site siya ngayon kung saan itinatayo ang bagong bahay ng kliyente niya. Dahil siya ang architect na nag-design nito, ay madalas niyang i-check kung ano na nga ang mga improvements sa pag-araw-araw na gawa nito. Naabutan niya ang engineer na siya ring naka-assign sa construction ng bahay sa hindi kalayuan. Nakatayo ito at may suot na hard hat. Architect Samaniego. Tawag sa kanya ni Engineer Ignacio, ang kaibigan niya. Madalas din itong nandito dahil may itinatayo ring isa pang bahay kung saan ito naka-assign bilang isa ring engineer. Kaibigan niya ito at kaibigan din ito ni Engineer Delgado na siyang naka-assign naman sa project nila rito. Sandali lang, mainit. Sagot niya sa kaibigan na makita niyang tinatawag siya nito gamit ang pagsenyas ng kamay. Muli siyang bumalik sa loob ng sasakyan at sinubukang maghanap ng pwede niyang magamit para gawing proteksyon sa araw. Pero nang wala siyang makita, ay napabuntong hininga na lang siya saka bumaba ng sasakyan. Ngunit saktong pagbaba niya ay bigla ring pagsusuot sa kanya ng isang hard hat. Napaangat siya ng tingin sa gumawa noon at ganoon na lamang ang pagkagulat niya. Engineer Delgado, salamat! Aniya sa binata kaya naman tumango ito. Buong akala niya ay aalis na ito matapos siya nitong suotan ng hard hat, pero hindi pa pala dahil bigla na lang din ito nagbukas ng isang payong saka siya nito isinabay sa paglalakad. Habang naglalakad sila, ay may mga sinasabi ito tungkol sa itinatayong bahay. Pero tila wala naman siyang naririnig dahil ang pagtitig lamang sa mukha nito ang kanyang ginawa. Maybe in 3 or 4 months this house will be finished already. Ani Engineer Delgado at doon na lang siya biglang natauhan at wala sa sariling napatango. Ganun ba? Mabuti naman pala at hindi na masyado matatagalan pa. Mukha rin kasi nagmamadali yung mag-asawa sa pagpapagawa nitong bahay nila. Pero sabi ko, ay kung gustong maging pulido at maganda ang pagkakagawa nito, hindi nating pwedeng madaliin, di ba? Sagot niya at pilit inignora ang pagtingin ng binata sa kanya. Mabuti naman yun at yun ang sinabi mo. Malaking problema ang mangyayari kung hindi magiging maayos ang pagkakagawa nito. Lalo na at malaking construction company ang hawak mo. Once na magkaroon ng issue at problema, ay mabilis din kakalat yung sa media. Sagot din naman sa kanya ng binata, kaya tumangutango siya. You're right. Mabilis makapansin ng mga tao, ano? Sana siya rin magawa na akong pansinin. Wika niya, saka ngumiti sa binata na nakakunot naman ng noo ngayon. Sino naman ang papansin sa'yo? Kunot noong tanong nito, kaya tila natauhan naman siya. Papansin sa akin? Wala no? Huwag ka na lang masyado makinig sa mga sinasabi ko. Medyo may tama pa siguro ako ng alak kasi kagabi may celebration ng birthday yung pinsan ko. Palusot niya at pilit na ngumiti pero hindi naman nawala ang pagkakakunot ng noo ng binata. Then you shouldn't have drove here then. Kung may tama pala ng alak yung utak mo, ay hindi ka dapat nagmamaneho dahil hindi yun ligtas para sa'yo. Anang binata sa kanya, kaya naman tumango na lang siya. Nang matapos sila mag-usap, ay kaagad din siya nagpaalam na aalis. Mabilis siyang dumiretso sa opisina ng kanyang kaibigan. Mabuti na lamang at wala itong meeting ngayong araw. Kaya naman malaya siyang makapunta sa opisina nito kahit anong oras niya gustuhin. Ganon din kasi ito sa kanya. Kapag wala itong magawa ay basta na lamang itong pupunta sa opisina niya. Lalo na kapag alam itong wala siyang meeting para sa araw na yon. Nandito ka na naman sa Maniego. Bulalas ng kanyang kaibigan kaya napatawa siya. Ikaw naman, hindi ba pwedeng miss lang kita? Pabiro niyang tanong kaya naman inirapan siya nito. Ano na naman kailangan mo? Alam ko namang nagpupunta ka lang dito kapag nakita kayo ni Engineer Calisto Nicolas Delgado. Wika ng kanyang kaibigan kaya napanguso naman siya. Tama ka. Alam mo, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko para lang mapansin niya ako. Napakarami ko nang ginawang kung ano-ano para lang mapansin niya ako. Para lang makita niya ako. Pero wala pa rin.
Natry ko na magkunwaring nadapa sa harap niya. Natapunan ng juice, natapilok, natumba, lahat-lahat na, pero wala pa rin. Tila naiiyak niyang saad, kaya naman napataas ang kilay ng kaibigan. Alam mo, Denise, kung hindi ka naman kasi talaga gusto ng tao, hindi mo rin naman talaga pwedeng ipilit. Maraming lalaki dyan, pero bakit papilit pinagsisikan ng sarili mo kay Nicolas? Ikaw na nga nagsabi, lahat na ginawa mo para mapansin niya. Pero may nangyari ba? Wala naman, di ba? Kaya hanggang kailan mo ipipilit niyang sarili mo sa taong hindi ka naman gusto? Sagot ng kanyang kaibigan, kaya mas lalo siyang napasimangot. Magmula pa nung college, alam mo namang gusto ko na siya, di ba? Kahit na parang ang cool niya kapag kausap ko siya. Kahit na parang wala siyang pakialam sa akin, o kahit anong ginagawa ko. Hindi ko pa rin kayang pigilan tong puso kung magustuhan siya. He's the only person that can make my heart beat so fast like this. Like no one ever does. Paliwanag niya sa kaibigan kaya naman napairap ito sa kanya. Paano naman may ibang magpapatibok dyan sa puso mo kung nasa kanya lang naman kasi ang paningin mo? Hindi mo naman sinubukang magkagusto sa iba. Hindi mo naman sinubukang kumausap ng iba. Kaya paanong may ibang magpapatibok dyan sa puso mo? You know what? Stop wasting your time for someone who don't like you or can't even give you a little attention. Sagot ng kanyang kaibigan, pero umiling naman siya. Sa tingin mo ba ay kaya ko yung gawin? I've been liking him for years. At sa ilang taon na yon, kahit papaano naman naging close kami. Nagkaroon pa rin na improvements, di ba? And that's what matters. Kahit paano naging close ko siya. Pagdadahilan niya, kaya muling napairap ang kanyang kaibigan. Close na ang tawag mo dahil ang nag-uusap kayo? Oh, come on. If you really want him to notice you, the only thing you can do is to make him jealous. Ngumisi na nakakaloko ang kanyang kaibigan kaya naman kumunot ang noo niya. Make him jealous? Paano ko naman gagawin yun kung hindi niya nga ako magawang pansinin, di ba? Pairap niyang tanong sa kaibigan kaya napabuntong hininga naman ito. Simple lang, Denise. Hindi ako naniniwalang hindi man lang nakadevelop ng feelings para sa iyo yan si Nicolas. I'm sure he developed some feelings for you too. Ilang taon ka na rin nagpapapansin dyan. Imposibleng kahit minsan ay hindi kanya napansin. So the only way to make him jealous, ipakita mo sa kanya na masaya ka na sa iba, na hindi siya ang gusto mo at wala ka ng pakialam sa kanya. Paliwanag ng kanyang kaibigan ngunit umiling-iling naman siya. Ewan ko sa'yo, Kate. Tigilan mo nga ako sa mga plano mong yan. Umiiling-iling niyang sabi, saka tumayo na upang umalis. Ikaw rin. Pero kung sakali mong magbago ang isip mo, palagi naman ako nandito. You can always call me, and I will always answer your call. Kumindat pa ang kanyang kaibigan kaya napatawa na lang siya. Hindi niya maitatangging kahit paano ay naisip niyang maaaring maging epektibo ang pinaplano ng kanyang kaibigan. Ngunit natatakot naman siyang subukan ito dahil wala rin namang kasiguraduhan. Napabuntong hininga na lang siya, saka umiling upang alisin yun sa kanyang isip. Nang sumapit ang gabi ay naisipan naman niyang dumaan sandali sa malapit na grocery store sa tinitirahan niyang kondo. Maaga pa naman dahil 7:00 pa lang ng gabi. Naubusan na kasi siya ng stocks ng pagkain kaya kailangan niyang mamili. Nakalimutan kasi niyang mamili kanina habang maaga pa. Dahil nang bumalik siya kanina sa kanyang opisina, galing kay Kate, bumungad agad sa kanya ang tambak niyang trabaho na kailangan ng matapos. Kaya ngayon niya lang na pagtanto na wala na siyang stock sa bahay. At ngayon siya mamimili dahil ito lang naman ang libreng oras niya. Napakataas naman, parang ayaw ipabili. Bulong niya nang hindi niya maabot ang paborito niyang chichirya. Masyado kasing mataas ang pinaglalagyan nito, kaya naman hirap na hirap siyang maabot yon. Napahinto siya sa pilit na pag-abot nang may bigla na lang kumuha nun at iniabot sa kanya. Akmang magpapasalamat na siya nang napaawang ang kanyang bibig nang sa pagharap niya ay si Nicolas kaagad ang bumungad sa kanya. Salamat. Pilit siyang umiti rito at tumango naman ito bago siya iniwan. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang tuluyan na itong umalis. Pakiramdam niya ay bigla na lamang tumigil ang kanyang paghinga dahil sa sobrang lapit nilang dalawa. Kahit pa ilang beses niya na ito nakaharap, hindi pa rin maiwasan ang kanyang puso na kabahan sa tuwing magkalapit silang dalawa. Nagapunan ka na ba? Napahawak siya ng kanyang dibdib,
nang bigla na lang may magsalita sa kanyang likuran. Nakapila na siya ngayon sa cashier upang magbayad sa kanyang mga pinamili. Nilingon niya ang nagsalita sa kanyang likuran at nakita roon si Nicolas na nakatingin din sa kanya. Ako ba yung tinatanong mo? Tanong niya rito kaya pinagtaasan naman siya nito ng kilay. Mukha bang may iba akong kausap? Masungit na tanong nito kaya napaiwas naman siya ng tingin at napanguso bago bumulong. Sungit. May sinasabi ka? Tanong muli ni Nicolas kaya umiling-iling naman siya at ngumiti. Ako? May sinasabi? Wala. Pero hindi pa ako makain ng hapunan. Bakit? Gusto mo bang kumain tayo sa labas? Nakangiti niyang tanong pero tinaasan lamang siya nitong muli ng kilay. Hindi. Tinatanong ko lang. Dahil marami kang pinamili. Sagot nito, kaya naman bumagsak ang balikat niya sa pagkadismaya. Hindi na lang siya sumagot pa at itinuon na lang ang pansin sa paglalagay ng pinamili niya sa counter upang magbayad. Nagmamadali ang mga paa niya upang makarating agad sa parking lot. Inilagay niya sa likod ng kanyang sasakyan ng mga pinamili bago ito pinaharurot pabalik sa kanyang kondo. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may nararamdaman siyang kirot sa kanyang dibdib ngayon at tila maiiyak na. Bakit bang sungit-sungit sa akin na lalaking yun? Bakit sa akin lang siya ganun? Bakit sa ibang babae hindi naman? Inis niyang tanong na makauwi na. Para siyang bata na ipinapadyak-padyak ang kanyang mga paa sa kama habang nakadapa. Tuloy-tuloy sa pagtulo ang kanyang luha at hindi niya maintindihan kung bakit. Wala siyang ibang maramdaman kundi kirot at sakit sa kanyang dibdib sa tuwing may isip niya si Nicolas. Paulit-ulit niya itinatanong sa sarili kung bakit tila sa kanya lang iba ang pakikitungo nito at sa iba ay hindi naman. Kailangan bang harap-harapan mo iparamdam sa akin na hindi mo ako gusto? Bakit pa kasi hindi mo ako gusto? Inis niya muling tanong bago hinampas ang unan sa kanyang tabi. Iyak siya ng iyak at kahit anong pigil niya ay hindi naman tumitigil ang pagbuhos ng kanyang luha. Tila walang kapaguran ng kanyang mga mata sa pag-iyak. Kahit pa tila isang balde na ng tubig ang kanyang naiyak. Last chance ko na to. Kapag hindi mo pa rin ako pinansin, bahala ka na. Aniya, bago kinuha ang kanyang cellphone at idinaya lang numero ni Kate. Oh, bakit? Tanong nito. Bumapayag na ako sa plano mo, pero kapag hindi ito naging successful, ay titigilan ko na talaga siya. Ayaw ko na ipilit ang sarili ko sa kanya kung ayaw niya talaga sa akin. Desisyon niya naman yun at hindi sa akin. Bahala na siya kung di niya talaga ako gusto. Aniya sa kaibigan at kahit hindi niya nakikita, ay alam niyang nakangisi na ito ngayon. Sabi ko na nga ba't papayag ka rin? Huwag kang mag-alala dahil sigurado akong gagana tong plano ko. At si Kyle ang magiging partner mo rito. Pinilit ko lang din na magaling kong kapatid na yon dahil nasira niya sapatos ko. Sabi ko, huwag na lang niyang bayaran basta tulungan ka niya. Sagot sa kanya ni Kate kaya naman napabuntong hininga siya. Paano ka nakakasiguro na gagana nga to? Paano kung hindi? Huwag ka na muna kasi mag-isip ng negative things, Denise. Hanggat wala pa ay magtiwala ka na lang muna. Kung uunahin mo maging negative, ay negative din talaga magiging resulta nito. Ani Kate sa kanya, kaya naman napabuntong hininga siyang muli at tumango na lang, kahit hindi ito nakikita. Sige, pero sabihin mo kay Kyle na ayusin niya ha. Kilala ko pa naman yung kapatid mo. Mas malakas pa ang trip niyan kaysa sa akin. Aniya, kaya naman napatawa si Kate sa kabilang linya. Oo na, ako nang bahala. Basta sumunod ka na lang sa plano ko. Ani Kate, kaya napabuntong hininga na lang siya at sumang-ayon. Lumipas ang ilang araw at dumalas ang pagkikita nila ni Nicolas dahil sa itinatayong bahay kung saan magkatrabaho silang dalawa. At sa mga araw ring yun, ay madalas na rin kasama si Kyle upang isagawa ang kanilang plano ng kaibigan niya si Kate na pagsilosin si Nicolas. Katulad na lang ngayon na nasa isang restaurant silang tatlo upang kumain ng dinner. Magkahiwalay ang mga table nila dahil may kasamang iba si Nicolas. Hindi naman talaga inaasahan ang pagkikita nila rito. Dahil pagdating nila ay naabutan lamang din nila rito si Nicolas na may kasamang ibang babae. Hindi niya maitatangging may nararamdaman siyang selos habang pinapanood si Nicolas kasama ang babaeng hindi niya kilala o pamilyar man lang sa kanya.
Tigilan mo muna kasi ang kapapanood sa kanilang dalawa at mag-order ka na lang muna. Kung masyado kang distracted dyan, sa nakikita mo, ay hindi natin magagawa ng maayos ang plano. Ani Kyle sa kanya, kaya naman napabuntong hininga siya at tumango. 1 steak please, and please also add a wine. Ani niya sa waiter na naghihintay sa order nila. Tumango ito at isinulat ang sinabi niya. How would you like your steak cooked, ma'am? Tanong nito sa kanya. Ngumiti siya saka sumagot. Medium rare, please. Sagot niya, kaya muli itong tumango at isinulat ulit yon. Yun na lang din ang order ko. Thank you. Ani Kyle, kaya tumango ang waiter saka nagpaalam na umalis. Ano? What should we do next? Tanong naman sa kanya ni Kyle, kaya kumunot ang noo niya rito. Bakit naman ako ang tinatanong mo? Hindi ba dapat ikaw nakakaalam yan? Ikaw kaya ang lalaki sa ating dalawa? Sagot niya rito at pinanlakihan ito ng mga mata. Ako? Bakit naman ako? Hindi ba't plano niyo ito ng kapatid ko? Balik tanong naman sa kanya ni Kyle, kaya napahilamos siya ng muka gamit ang mga palad. Ang plano namin, pagsilosin siya, but I don't know how to make him jealous. Pag-amin niya at nakita niya kung paano magpigil ng tawa sa kanya si Kyle, kaya naman mas lalo siyang nainis. Alam mo, sana kapag nagkaroon ka ng babaeng gusto ay hindi ka rin niya pansinin. Dagdag pa niya, kaya naman napatigil si Kyle at nagseryoso. Grabe ka naman, huwag ka naman ganyang humiling. Baka tumanda ako mag-isa sa hiling mong yan. Ani Kyle sa kanya, kaya naman napairap lang siya. What do you want me to do then? Halikan ba kita? Tanong na naman ni Kyle, kaya nanlaki ang mga mata niya. And why would you do that? Gulat niyang tanong. Nagkibit balikat sa kanya si Kyle. Hindi ba pagsisilosin natin siya? Eh di hahalikan kita para magselos siya. That's the most effective way. Sagot sa kanya ni Kyle kaya napatampal na lang siya sa kanyang noo at tila stress na stress. Nang dumating ang order nila, ay kinuha ni Kyle ang steak niya na ikinagulat naman niya. Lalo na nang hiwain ito yon ng maliliit. Alam niya at ramdam niya ang tingin ng isang tao sa kanya sa hindi kalayuan, ngunit pilit niya iyong inignora. Alam niyang pinagmamasdan siya ni Nicolas, pero pinipilit niya ang kanyang sarili na wag namang iyong pansinin at lingunin, kahit pa gustong gusto niyang salubungin ang mga tingin nito. Bakit medium rare lang ang steak mo ngayon? When we were kids, you usually like it when it's cooked medium well. Ani Kyle, kaya naman napaangat siya ng tingin dito. Wala lang. Nung isang beses kasing nakasama ko sa dinner si Nicolas, nag-order siya ng medium rare na steak, kaya naisip kong ganun din ang orderin. And why did you do that? Bakit? Sinusubukan mo bang baguhin ang sarili mo para sa kanya? I mean, it looks like you're trying to make similarities for the both of you. Hindi mo hilig ang medium rare na steak, pero yun ang pinili mo dahil lang yun ang gusto niya? Nakataas ang kilay na tanong sa kanya ni Kyle, kaya napaiwas siya ng tingin at hindi nakasagot. Hindi niya maitatangging tama naman ang lahat ng sinasabi nito. Totoo nga na sinusubukan niyang baguhin ang sarili at sinusubukan niyang gustuhin din ang gusto ni Nicolas sa pag-aakalang sa ganoong paraan ay mapapansin na siya nito. Pero kahit naman ginawa niya yon, hindi pa rin siya nito napapansin. Denise, we've been friends since kindergarten at alam kong wala sa mga Samaniego ang ganyan. Samaniegos are usually proud of themselves. Ganoon ang nakikita ko noon sa papa at mga kapatid mo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit parang naiba ka. You don't seem proud of who you are. Saad ni Kyle, kaya naman kumunot ang noon niya. What do you mean by that? Tanong niya, naguguluhan sa narinig. Kung proud ka sa sarili mo at talagang tanggap mo kung sino ka, ay hindi magiging ganyan. Sa mga kapatid mo, ikaw lang naiiba. Ikaw lang ang pilit na binabago ang sarili mo para sa isang taong hindi ka naman pinapansin. I'm sorry if I'm going to sound offensive. Pero ang pinaka-effective na paraan para mapansin ka ni Nicolas, ipakita mo sa kanya kung sino ka talaga at hindi yung pinapakita mo ang pagkataong hindi naman talaga ikaw. Paliwanag ni Kyle kaya naman mas lalong naguluhan siya. Napabuntong hininga si Kyle nang mapansing hindi niya pa rin ito maintindihan. What I'm trying to say is, just be true to yourself. Hindi mo kailangan gayahin ang mga gusto niya o baguhin ang mga gusto mo para lamang mapansin ka.
Mas maganda kung ipapakita mo kung ano ka, dahil sigurado ako mas maa-appreciate niya yun. Paliwanag muli ni Kyle kaya naman napatangu-tangu siya. So hindi na natin itutuloy itong plano na to? Tanong niya, kaya napairap naman si Kyle. Ang tagal na nating inumpisahan to, ngayon pa ba tayo hihinto? Hindi mo ba napansin na kanina pa nakatingin sa atin yung si Nicolas? Kulang na lang yata batuhin niya ako ng hawak niyang baso eh. Ani Kyle, kaya naman nakaramdam siya ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bakit? Paano ba siya tumingin sa atin? Tanong niya at hindi niya maintindihan kung bakit tila nasisihan ang kanyang puso. Hindi ko rin maintindihan, parang galit, ang sama ng tingin sa akin. Baka mamaya magulat na lang ako, nasuntok na ako niyan. Ani Kyle, kaya napatawa naman siya. Hayaan mo na lang, kumain na muna tayo. Malamig na tuloy itong steak ko. Ani kaya napailing sa kanya si Kyle. Natapos ang dinner nilang dalawa, ngunit ramdam pa rin niya hanggang sa paglabas nila sa restaurant ang tingin ni Nicolas sa kanya. Nang sumapit ang kinabukasan, ay pumunta siyang muli sa site. Pero ngayon ay hindi na niya kasama si Kyle dahil may kailangan daw itong asikasuhin sa kumpanya. Nagsuot na kaagad siya ng hard hat pagbaba niya pa lang sa sasakyan. Inilabas na rin agad niya ang payong dahil sa init ng araw. Lumapit siya kay Nicolas na nakatayo at tila binabantayan ng mga nagtatrabaho. Hindi siya nito nilingon o binati man lang, kaya nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Pakiramdam niya kasi ay galit ito, ngunit hindi naman niya alam ang dahilan. Ang nasa isip niya kasi ay imposible naman magalit ito sa kanila ni Kyle dahil nga ang alam niya, wala naman itong nararamdaman para sa kanya. Imposible rin gusto siya nito dahil sana matagal na itong umamin. Kaya naman wala siyang maisip na dahilan kung bakit tila malamig ang pakikitungo nito sa kanya ngayon. Did you have fun last night with your date? Tanong bigla ni Nicolas kaya naman napaangat siya ng tingin dito. Huh? Nagtataka niyang tanong. Nilingon siya nito at pinagtaasan ng kilay. Did you have fun with your date last night with Kyle? Tanong nito, kaya naman napaawang ang bibig niya. Paano niya nakilala si Kyle? Gulat niyang tanong sa kanyang isipan. Who wouldn't know about Kyle? He's a famous businessman after all. Magaling mag-handle ng negosyo, magpatakbo ng kumpanya, at magpaikot ng mga babae sa kamay niya. Mariing wika ni Nicolas kaya naman kumunot ang noo niya. Pinaikot ka ba niya sa mga kamay niya, kaya magkasama kayong dalawa? Tanong pa nito kaya naman mas kumunot ang noo niya at nakaramdam ng galit. What are you talking about, Engineer Delgado? Mariing tanong niya kaya sarkastikong tumawa sa kanya si Nicolas. Call me Nicolas, just like how you call that guy with his name. Mariing ani Nicolas, kaya mas kumunot ang noo niya. Why are you being like this? Ano naman sa'yo kung magkasama kaming dalawa kagabi? It's not like it's our first time being together, Nicolas. Hindi ba't ilang beses mo na rin naman kami nakitang magkasama? At isa pa, hindi ako pinapaikot ni Kyle sa mga kamay niya. Hindi niya yun kailangan gawin para i-date ko siya. Lakas loob niyang sagot dahilan para magbago ang ekspresyon ni Nicolas. Gusto mong malaman kung bakit ako nagkakaganito? Dahil gusto kita, Denise. Hindi ko alam kung manhid ka ba o sinasadya mo lang na hindi mapansin na gusto kita. Gustong gusto kita, pero hindi ko alam kung bakit parang hindi mo ako nakikita. Sagot sa kanya ni Nicolas kaya napaawang ang bibig niya at napakurap-kurap. Gusto mo rin ako? Tama ba yung narinig ko? Hindi ba yung joke? Gulat niyang tanong, dahilan para mapasabunot sa sariling buhok si Nicolas. Sa dinami-rami ng mga sinabi ko, yan lang ang narinig mo? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Pero gusto mo nga ako. Naninigurado niyang tanong kaya napabuntong hininga ang binata. Yes, I like you. So much, Denise. And seeing you with Kyle is making me jealous, okay? Kaya pwede ba? Alam kong wala akong karapatan na hilingin to sa'yo. Pero sa tuwing nakikita kita kasama ang lalaking yun, nasasaktan ako. Kaya pwede ba? Layuan mo siya? Tila nang hihinang tanong sa kanya ni Nicolas, kaya napakurap-kurap siya. Hindi naman talaga kami ni Kyle eh. Wala sa sariling sambit niya kaya kumunot ang noo sa kanya ni Nicolas. What did you say? Pwede bang mamaya na tayo mag-usap? I mean, pwede naman ngayon na pero ang init-init naman kasi dito, Nicolas.
Reklamo niya kaya napangiti sa kanya ang binata. Okay, let's go somewhere. Anito sa kinuha ang kamay niya. Hindi na siya nakapagreklamo pa. Kahit isinakay na siya nito sa sasakyan, kahit pa may sarili din naman siyang sasakyan, hindi na niya itinanong kung saan sila pupunta. Pero hinayaan na lang niya si Nicholas na dalhin siya nito sa kung saan ito gusto. Mabilis siyang namangha sa kanya nakita na nasa tabing dagat na pala sila. Wow, ang ganda dito! Sambit niya, saka tumakbo sa buhanginan. I'm glad you liked it. Tahimik dito, kaya siguro naman pwede na tayo mag-usap. I need to hear your explanations. Ani Nicholas. Kaya naman napabuntong hininga siya at tumangutango rito. Naupo silang dalawa sa buhanginan bago siya nagsimulang magpaliwanag. Gustong-gusto ko mapansin mo ko, kaya halos lahat yata ay ginawa ko. Nadapa na ako sa harapan mo, natapilok, natapunan ng juice, at kung ano-ano pa. Ultimo mga bagay na hilig ko ay binago ko para magmukhang pareho tayo ng gusto, dahil gusto ko na mapansin mo ko. Alam mo bang hindi naman talaga medium rare ang luto ng steak na gusto ko? Medium well talaga ang gusto ko. Pero dahil medium rare ang gusto mo, gano'n na din ang ino-order ko. Sa pag-aakala kong sa ganung paraan ay mapapansin mo na ako. Panimula niya at hindi naman muna nagsalita si Nicholas. Nung nakita kita sa grocery store, nainis ako ng sobra dahil sinabi mong hindi mo ako gustong makasama sa dinner. Nasaktan ako noon kasi naisip ko kung bakit kailangan mo pang harap-harapan na ipamukha sa akin na hindi mo ako gusto. Samantalang ramdam ko naman dahil nga sa hindi mo pagpansin sa akin. Dagdag niya pa at kitang-kita niya sa mga mata ni Nicholas na tila nasasaktan din ito mula sa naririnig sa kanya. Naiinis ako sa'yo, totoo yun. Kasi since college, gusto na kita. Pero kahit anong papansin ko, hindi mo naman ako pinapansin. Ikaw pa lang kasi ang nagpatibok ng ganito kabilis sa puso ko. Kaya hindi kita magawang i-let go. I mean, kaya ko naman kung susubukan ko eh. Pero parang may pumipigil dito sa puso kong subukan na bitawan ang nararamdaman ko para sa'yo. Siguro kasi ikaw ang first love ko. Wika pa niya at nakita niya ang pamumula ng pisngi ni Nicholas kaya naman napangiti siya. Ilang beses kong inisip kung bakit para sa akin lang iba ang pakikitungo mo. Hindi ko alam kung anong mali sa sarili ko at di mo ako gusto. Kaya naisip kong pumayag sa naisip na plano ni Kate, yung kapatid ni Kyle na pagsilosin ka. Alam kong walang kasiguraduhan kung mapagtatagumpayan ba namin yung plano. Pero yun na rin kasi yung last chance ko eh. Napabuntong hininga siya nang maramdaman niya ang nagbabadyang luha sa mga mata. Hindi man niya gustong umiyak ay nahihirapan naman siya sa pagpipigil ng kanyang luha sa pagbagsak. Sabi ko nun kay Kate na kapag hindi naging successful yung plano ay bibitawan na kita. Kalilimutan ko ng feelings ko sa'yo kasi feeling ko rin ayaw ko na eh. Napapagod na rin yung puso kong ipilit ang sarili ko sa taong hindi naman ako gusto. Pero mabuti na lang, gusto mo rin pala ako. Wala na akong dahilan para ipagpatuloy pa yung plano kasi gusto mo na rin ako eh. Aniya, at ngumiti kaya napatawa sa kanya si Nicholas. Napakarami kong sinabi pero parang pinili lang ng tenga mo ang gusto mong marinig. Pabiro nitong pinisilang ilong niya, kaya naman natawa siya. Nagkwento na ako ng sakin. Ikaw naman. Aniya kay Nicholas, kaya natawa ito at bumuntong hininga bago magsimulang magsalita. Well, I actually like you too since college. Kung akala mo hindi kita napapansin, matagal na kitang napapansin pero hindi ko lang din ipinahahalata sa'yo. Naging torpe ako dahil hindi ko rin alam kung paano ko ipapakita at aaminin sa'yo ang nararamdaman ko. Basta ang alam ko lang ay gusto kita. Kaya nga ang saya ko nung malaman ko ikaw ang architect ng bahay eh. Panimula sa kanya ni Nicholas, kaya naman napangiti agad siya. Ikaw ha? May lihim ka pala na pagtingin sa akin? Sana inamin mo na lang kaagad. Kasi kung inamin mo yon, siguradong kasal na tayo ngayon. Kumindat pa siya rito, kaya napaiwas ito ng tingin sa kanya at pinamulahan ng pisngi. Kinikilig ka rin pala? Pangaasar niya pa rito kaya umiwas ito ng tingin sa kanya. Stop it! Hindi ko na matatapos ang kwento ko. Anito, kaya naman tinigilan niya na ang pangaasar dito. Ngunit nasa labi niya pa rin
ang mapaglaro niyang ngiti. Sige na, hindi na muna kita aasarin. Mamaya na lang kapag natapos ka na magkwento. Sagot niya rito kaya nagpatuloy naman ito. Yung bahay na yon ay para sa ating dalawa talaga. Hindi ko rin alam kung ano bang pumasok sa utak ko para ipagawa ang bahay na yon. Yung mag-asawang nagpagawa ng bahay, binayaran ko lang din para maging kliyente mo. That's why they told you to design the house the way you wanted. Gusto ko ikaw magdesisyon sa magiging disenyo ng bahay na yon. Pagpapatuloy pa ni Nicolas kaya nanlaki ang mga mata niya. Paano naman yun? Wala pa nga tayo pero may bahay na. Naguguluhan niyang tanong dito. Liligawan pa naman kita. At hindi ko naman sinabi magpapakasal tayo agad. We'll get married once we're both ready. But I am ready now. Gusto ko lang na kapag gusto mo na rin. Ayaw kong ako lang ang may gusto. Gusto kong pati ikaw. Paliwanag sa kanya ni Nicolas kaya naman napatangu-tangu siya. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Dahil handa naman ako. Pwede na tayo magpakasal ngayon. Saan mo ba gusto? Tanong niya. Kaya napatawa naman sa kanya si Nicolas. Take it easy, Denise. Hindi naman kailangan nating madaliin yon. Liligawan muna kita. At kapag naging tayo ng dalawa, hindi pa rin tayo magpapakasal agad. I still want us to know each other more. Naniniwala ako may tamang oras naman para sa lahat. Gusto ko munang ligawan ka at mas makilala natin ang isa't isa bago tayo magpakasal. Gusto kong ramdam natin na sigurado tayo sa magiging pagsasama natin at wala na talagang pagdadalawang isip pa. Paliwanag sa kanya ni Nicolas, kaya naman napangiti siya. Ito naman, nagbibiro lang naman ako. Pero gusto ko rin yung sinabi mo. Mas gusto ko rin makilala muna natin ang isa't isa bago tayo magpakasal. Kahit kasi matagal na kitang gusto, parang sobra pa rin na pagiging misteryoso mo sa akin. Kaya gusto muna kitang kilalanin. Ipapakilala na rin kita sa pamilya ko bilang maniligaw ko. Tuwang-tuwa niyang saad kaya napangiti sa kanya si Nicolas. When are we going to meet your parents? Maghahanda na ako. Dahil sa pagkakaalam ko, strict daw ang papa mo. Ani Nicolas, kaya naman napatawa siya. Bakas kasi sa mukha nito ang kaba-takot. Ano ka ba? Mabait naman si papa. Hindi mo kailangang kabahan. Mas kabahan ka sa dalawa kong kakambal dahil mas strict pa yon kay mama at papa. Pananakot niya, kaya napalunok si Nicolas na mas nagpatawa naman sa kanya. Stop laughing. Mas kinakabahan ako. Kinakabahang sabi sa kanya ni Nicolas, ngunit mas tumawa lang naman siya. Hindi niya maiwasang mapatitig sa binata, at ganon din naman ito sa kanya. Tinititigan siya nito na para bang ito ang unang beses na silang dalawa ay nagkita. The way he's staring at her is like she's the most beautiful woman in the world. At habang nakatitig sa dalaga, ay hindi rin niya maiwasang maalala ang unang beses na nakumpirma niya sa sarili na gusto niya nga ito. Bro, kanina ka pa tulala dyan. Ano ba yung iniisip mo? Tanong sa kanya ng kaibigan pero hindi naman siya nakasagot. Nakaupo lamang siya sa sofa at nakatulala sa kawalan. Kanina pa hindi maalis sa isipan niya si Denise. Hindi niya maintindihan kung bakit tila sa tuwing malapit ito sa kanya, gano'n na lang ang bilis ng tibok ng puso niya. Gustuhin man niya iwasan ito, hindi naman niya magawa. Dahil pakiramdam niya ay pinaglalaroan sila ng tadhana. Dahil sa tuwing lalayuan niya ito, ay mas nagkalapit naman silang dalawa. Did you ever felt your heart beating so fast when a person, kahit parang random na tao lang ay malapit sa'yo? Naramdaman mo na ba yun? Yung mabilis na pagtibok ng puso mo kapag malapit siya? Kapag nasa paligid siya? Yung tipong marinig mo pa lang ang boses niya ay naghuhuramentado na ang puso mo? Sunod-sunod na tanong niya sa kaibigan kaya naman napakurap-kurap ito. Ano ba yung sinasabi mo? Nakainom ka ba? Kunot noong tanong nito kaya napairap naman siya. Just answer my question. Tinatanong kita pero tanong din ang sagot mo sa akin. Inis niyang sambit, kaya napailing naman ito sa kanya. Naranasan ko naman yung sinasabi mo, pero sa isang tao ko lang naman yung naranasan. At sa girlfriend ko lang yun. Kapag malapit siya, kapag naririnig ko ang boses niya, o kahit maramdaman ko lang ang presensya niya, nararamdaman ko na mabilis na pagtibok ng puso ko. Pero hindi naman yung pagtibok ng puso na parang kinakabahan ako. When my heart is beating fast, all I can feel is happiness.
Pagkukwento ng kanyang kaibigan kaya naman napatango siya. Does it mean you're in love? Tila nagdadalawang isip niyang tanong, kaya kumunot muli ang kanyang noo. Para sa akin, oo. Kasi ganun ang paraan ko pag nalaman ko in love ako eh. Magmula nang maramdaman ko ang bagay na yon, ay hindi na siya kahit kailan nawala sa isip ko. Kahit sa pagtulog ko, nasa isip ko pa rin siya. Ewan ko ba? Parang araw at gabi ay nasa isip ko siya kasi nga in love na pala ako. Sagot ng kanyang kaibigan kaya naman tumangutango siya. What did you do then? Did you court her agad? Tanong niya kaya napatawa ang kanyang kaibigan. I don't really know why you're asking me these questions. But to answer you, I did not. Natakot ako nung ma-reject. I was so scared to be rejected kaya hindi ko siya niligawan kaagad. Humanap ako ng tiyempo para ligawan ko siya. Hindi ko minadali yung mga bagay-bagay sa amin dalawa dahil ayoko ma-pressure siya. Gusto kong sagutin niya ako dahil sigurado na siya sa akin at hindi dahil napapressure siya. Paliwanag pa nito kaya naman tumango na lamang siyang muli. Why? Are you in love? Nakangising tanong ng kanyang kaibigan kaya napatingin siya muli rito. I guess, kapag malapit sa akin si Denise, kapag naririnig ko ang boses niya at kapag nararamdaman kong malapit siya, ay nararamdaman ko rin ang mabilis na tibok ng puso ko. I don't really know when it started. Ilang beses ko naman nang napapansin na nagpapapansin siya sa akin. Pero pinipilit kong ignorahin yun. Pero habang tumatagal pakiramdam ko, nahuhulog na ako sa kanya. Pagkukwento niya sa kaibigan at nakita niyang baka sa mukha nito ang pagkamangha. Ligawan mo siya. Yan lang ang sinabi ng kanyang kaibigan kaya hindi siya nakasagot. Paano kung hindi naman niya ako sagutin? Tanong niya sa kanyang isipan sa kaumiling. Tila nakabalik siya sa sarili nang maramdaman ng pagtapik ng kusino sa kanyang balikat. Napalingon siya sa kanyang kaibigan na nakangiti ngayon sa kanya habang natatawa dahil sa biglang pagpunas niya ng kanyang luha. Tignan mo, parang noon lang tinatanong mo ako kung naranasan ko na bang maramdaman yung mabilis na pagtibok ng puso ko. Pero ngayong nandito ka na at ikakasal ka na rin sa wakas sa babaeng, hindi mo pa magawang aminin noon na gusto mo na rin naman talaga. Nakakatawa ka, Nicholas. Anang kanyang kaibigan na siyang best man niya ngayon sa kasal. Kaya napatawa siya. Even I didn't expect this day would come. Natatakot pa ako nung ligawan siya dahil ang nasa isip ko ay baka i-reject niya ako. But I was wrong. Kung hindi siguro ako umamin kaagad, ay baka hindi ako ang lalaki naghintay sa kanya. Kaya nga, hindi ka ba nagtataka na parang kanina pa kayo nakatayo rito? Anong oras ba makakarating ang bride mo? We've been standing and waiting here for 15 minutes. Hindi naman siguro ganoon katagal para makarating siya rito, hindi ba? Tanong ng kanyang kaibigan, kaya napatingin din siya sa kanyang suot na relo. Baka na traffic lang. Pagpapagaan niya sa loob nito, pero napairap naman ito sa kanya. Hindi niya maiwasang kabahan dahil sa isipin na tumatakbo sa kanyang isipan ngayon. Tulad na lang ng baka hindi na darating si Denise dahil umatras na ito sa kasal nilang dalawa. Pero sigurado naman siyang hindi nito iyon gagawin dahil mas excited pa nga ito sa magiging kasal nila. Huminga siya ng malalim at tumitig sa pintuan ng simbahan kung saan kanina pa siya naghihintay sa pagdating ng kanyang mapapangasawa. Sa kabilang banda naman ay hindi maiwasang kabahan ni Denise. Manong, nasa na po tayo banda? Matagal pa po ba tayo makakarating sa simbahan? Baka bigla na lang hindi matuloy itong kasal ko dahil ang tagal nating dumating. Aniya sa driver ng sasakyan kung nasan siya ngayon. Oo nga, Manong. Matagal pa po ba tayo? Baka bigla na lang magbago ang isip na mapapangasawa nitong anak ko. Huwag naman sana. Anang kanyang ina, kaya mas kinabahan pa siya lalo. Ma'am, gusto ko man pong bilisan. Hindi ko rin naman po magagawa. Dahil lubos na ang gas natin. Saad sa kanila ng driver, kaya nanlaki ang mga mata niya. Ha? Ba't yun mo lang sinabi? Sana sa gas station na lang pala tayo dumiretso, Manong. Natataranta niyang sambit dito, kaya napakamot naman ito sa ulo. Sige na, hayaan mo na lang po. Malapit naman na po yung simbahan dito kaya lalakarin ko na lang. Salamat po. Nagmamadaling sambit niya saka sila sabay-sabay na bumaba ng sasakyan kasama ang kanyang mga magulang. Mabilis na naging paglalakad nila papunta sa simbahan. Mabuti na lang
At kasama niya ang kanyang mga magulang kaya naman natulungan din siya nito na bitbitin ang wedding gown niya upang hindi ito sumayad. Hayaan mo na, nak, mas ayos na tong ganito kaysa naman sa maling simbahan ka na dala ng driver. Anang kanyang ina, kaya napatawa siya. Ikaw naman, ma? Pero may point ka naman, bilisan na lang natin dahil nandun na rin naman yung simbahan. Sana lang hindi pa umaatras yung groom ko. Sayang ang nilakad natin. Hinihingal niyang sagot sa ina. Nang marating nila ang simbahan, ay mabilis na gumuhit sa labi niya ang isang ngiti dahil nakita niyang nasa altar pa rin ang kanyang groom at nakangiti. Tila nakahinga ito ng maluwag na makita siyang nasa pintuan ng simbahan. Huminga muna siya ng malalim bago magsimulang maglakad patungo sa altar kasama ang kanyang mga magulang at nang tuluyan ng nakarating dito ay may ngiti sa labi na tinanggap ni Nicolas ang kanyang kamay. Please take care of my daughter. Siya lang ang nag-iisang anak namin babae. Kaya ingatan mo siya, iho. Huwag mong paiiyakin ang prinsesa ko. Ana ang kanyang ina, kaya hindi niya maiwasang mapangiti. I will, ma. I will forever take care of her. Sagot naman ni Nicolas dito. Ibalik mo siya sa amin kapag ayaw mo na. Pero wag mo naman siyang aayawan. Ang tagal kang pinangarap niyan. Pabirong sambit ng ama ni Denise, kaya napanguso siya. Hindi ko po siya kahit kailan aayawan pa. Aalagaan ko ang prinsesa ng pamilya niyo. Ako na po ang bahala sa kanya hanggang sa tumanda kaming dalawa, ay aalagaan ko po siya. Kaya wala na po kayong kailangan ipag-alala pa. Sagot naman ni Nicolas kaya bumalik din ang ngiti sa kanyang labi. Nakatitig siya habang nagsasalita ang pare. Hindi niya maiwasang maalala ang mga bagay na ginawa niya upang mapansin lamang siya nito. Ngunit ang di niya alam, matagal na rin pala siya nitong napapansin. Ngunit hindi lamang nito pinapahalata. Kate, magkatrabaho kami ni Engineer Delgado. Sigaw niya nang makapasok sa opisina ng kanyang kaibigan. Ano naman ngayon? And please stop shouting. Naririnig ka ng lahat. Anang kanyang kaibigan kaya naman napanguso siya. You should be happy for me too. At least hindi ka na problema ngayon kung paano ako tutulungan para mapansin ni Nicolas. Dahil magkalapit na kaming dalawa ngayon. Siguro, ito talagang ginawang way ng tadhana para mapansin niya ako. Kinikilig niyang wika, kaya naman napailing ang kanyang kaibigan. Paano ka naman nakakasiguro mapapansin ka niyan? Masyadong professional si Engineer Delgado, Denise. Siguradong trabaho lang iisipin niyan. Kaya wag mo masyadong paasahin ang sarili mo dahil masasaktan ka lang. Sagot ng kanyang kaibigan kaya napairap siya. Pwede ba maging supportive at masaya ka na lang sa akin? Ang tagal ko kayang hinintay ang pagkakataon na to. Aniya rito, kaya naman napailing ito sa kanya. Paano kita susuportahan dyan? Kung sobrang tagal mo na nagpapapansin pero hanggang ngayon, ayaw ka pa rin pansinin. Pero ikaw, desisyon mo naman yan. Basta kapag umiyak ka, nandito lang naman ako para samahan ka sa pag-inom at pag-iyak mo. Saad ng kanyang kaibigan kaya napairap siyang muli. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko na rin sasayangan ng chance kong to. Pero kung talagang hindi niya ako papansinin, titigilan ko na rin siya. Pagod na rin ako umiyak, no? Napailing na lang sa kanya si Kate kaya naman napatawa siya. Huwag kang mag-alala dahil last na to. Kumindat pa siya rito, kaya inirapan siya nito at ikinatawa naman ito. Hindi niya maiwasang mapangiti ng oras na ni Nicolas upang umpisa na pagsasabi ng wedding vow nito. Denise, first and foremost, I love you, baby. I actually wanted to thank you for loving me. Thank you, dahil ang lakas mo at nagawa mo akong hintayin ng ganun katagal. Thank you, dahil kahit napakatagal bago ko nagawang aminin ang nararamdaman ko para sa'yo, nagawa mo pa rin akong hintayin. I love you, baby. And having you here with me is the most beautiful and wonderful thing I have. Panimula ni Nicolas na nagpangiti naman sa kanya. Denise, ipinapangako ko sa iyong ang mga pangakong bibitawan ko ngayong araw ay hindi na ito mapapako. I'm going to make sure that you're going to live happily with me. Aalagaan kita, iintindihin, araw-araw at paulit-ulit din kitang pipiliing mahalin at makasama. Hindi ka mapapantay ng kahit anong bagay dito sa mundo. Ang pagmamahal ko sa iyo ay walang katapusan at katumbas na kahit na ano.
Walang araw at oras na hindi ko ipaparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Babawi ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin, Denise. I will be with you through all your ups and downs in life. Kapag naramdaman mong pagod ka na, kumapit ka lang sa akin dahil ako ang magiging lakas natin. At sa kahit na anong oras at panahon pa tayo'y mabubuhay, ikaw pa rin ang pipiliin kong makasama habang buhay. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, mahal na mahal kita. Pinunasan muna niya ang kanyang luha bago umpisa ng kanyang wedding vow. Nico, I never thought that I would be here in front of you, standing and telling you my vow. Hanggang ngayon, pakiramdam ko nananaginip pa rin ako. Dahil hindi pa rin ako makapaniwalang ikaw na ang lalaking minsan kong nagustuhan, siya ngayong pakakasalan ko. Panimula niya, saka ngumiti kay Nicholas na nagpupunas naman ng sariling luha. I've done lots of things just so you would notice me. Hindi ko rin maintindihan tong puso ko kung bakit ikaw ang napili nito. Basta isang araw, parang bigla na lang ako nagising na sa tuwing makikita kita, para akong nasa isang karera dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Ikaw pa lang kasi ang lalaking nagparamdam sa akin ng ganito. Kaya kahit napakiramdam ko noon ay malabo at imposible talaga mapansin mo ko, sinubukan ko. I took the risk because I'm afraid to lose you and to lose the chance that we have. Pagpapatuloy niya pa na nagpangiti kay Nicholas. Pasensya na kung masyadong mahaba tong vow ko. Pero matagal ko na kasing pinagandaan to kaya medyo mahaba-haba. Natatawang aniya, kaya napatawa rin si Nicholas at ang iba pa nilang mga bisita. Nicholas, ang makasama ka sa habang buhay ay higit pa sa sapat para sa akin. Makita pa nga lang kita bilang groom ko, ay napakasaya ko na. I love you, Nico. At nangangako ako sa iyong harap. Sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Ako ang magiging pahinga mo kapag nakakaramdam ka na ng pagod. At kahit anong problema sa buhay natin na dumating, makakasiguro ka na nasa tabi mo lang ako. I'm going to fight with you. Nang matapos ang seremonya ng kasal, ay sunod-sunod din ang naging pagbati sa kanila ng mga bisita. Pero ang pinakainabangan nilang lahat ay ang paghahagis ng bride sa hawak nitong flower bouquet upang malaman kung sino ang susunod na ikakasal. Nang makarating sila sa reception at nagsimula ang pagdiriwang, ay mabilis na nagtipon-tipon ng bridesmaids upang saluhin ang flower bouquet ng bride. Kate, galingan mo sumalo Ani din sa kaibigan na inirapan lang naman siya na kinatawa naman niya. Galingan mo para ikaw na ang next na ikakasal dito. Dagdag pa niya kaya naghiyawan at tawanan ng mga bisita. Nang ihagis na niya ang bulaklak ay sumakto nga kay Katie ito napunta. Dahilan para maghiyawan at kantsawan ng mga bisita. Ngunit kabaliktaran naman nang nararamdaman ng lahat ang nararamdaman ni Kate. Dahil imbis na matuwa ay tila nagsisisi ito na siya pa ang nakasalo ng flower bouquet. Congrats ka agad, Kate. Garter naman ang susunod na ihahagis. Sigaw ni Denise dahilan para maghiyawan muli ang lahat. Austin, galingan mong sumalo. Ready na ang lahat ng kailangan para sa kasal niyo. Hiyaw ng isa sa mga kaibigan ni Nicholas, kaya naman napatawa ang lahat. Lumapit si Nicholas sa asawa at humalik sa pisngi nito. I love you. Bulong niya, kaya napangiti ito. I love you more. And who's Austin? Bakit siyang gusto nila makasalo ng garter? Tanong naman ni Denise, kaya napangiti si Nicholas. Austin is Kate's ex-boyfriend. Walang nakakaalam sa amin kung bakit nakipaghiwalay si Kate. But according to Austin, kaya raw nakipaghiwalay ay dahil wala na raw silang time sa isa't isa. They've been together for 3 years. Noong college raw naging sila. Why? Hindi ba sinabi sa'yo ng kaibigan mo? Balik na tanong sa kanya ni Nicholas, kaya naman napasimangot siya. She never told me that. Hindi ko nga alam na nagkaroon siya ng boyfriend noong college. Sagot niya, kaya napatawa naman sa kanya ang asawa. But never mind, basta galingan mo at siguraduhin mong si Austin na makakasalo sa garter. Dagdag pa niya, kaya tumangutango sa kanya si Nicholas habang natatawa. Mamaya niyo na pagplanuhan ng para sa honeymoon, masyado pa maaga pre. Kantsaw ng mga kaibigan ni Nicholas
na kinatawan nilang pareho. Galingan mo sa paghagis, Nico. Dapat si Austin na makasalo niyan. Hindi kita kakausapin kapag hindi siya nakasalo. Aniya sa asawa nang matanggal na nito ang garter. Kumunot ang noo nito at napasimangot sa kanya. Kailangan ba talagang hindi mo ako kausapin? Are you telling me that we'll be canceling our honeymoon? Oh, come on, Denise. Kunot noon itong tanong na tinanguan naman niya. Nagbibiro lang ako. Bilisan mo na, ihagis mo na yan. Natatawa niyang sagot dito kaya nakangiti itong naglakad upang ihagis ang garter. Naghiyawan ang mga bisita nang maihagis na ang garter at saktong nasalo iyon ni Austin. Bakas sa mukha nito ang saya bago lumingon kay Kate na masama naman ang tingin sa kanya. Looks like we will be celebrating another wedding soon. Anang MC, kaya naman naghiyawan ng lahat na ikinatawa naman ng mag-asawa. Nang magsimula ng kumain ng mga bisita, ay siya namang pagsisimula nila sa pagsasayaw sa gitna. Kumain muna sila bago nagsayaw. Dahil bukod sa almusal, ay wala pa silang ibang kinakain. Nakahilig si Denise sa balikat ng asawa habang nakayakap naman ang mga braso nito sa kanya. Ang mga braso niya ay nasa bewang din nito habang mabagal silang nagsasayaw. Aside from being a big sister, this is the most memorable day for me. Bulong niya sa asawa na alam naman niyang napangiti sa kanyang sinabi. This is the most memorable day for me, maliban na lang kapag nalaman kong buntis ka. Pagbibiro nito sa kanya, kaya napatawa siya. Anong gusto mo maging gender ng first baby natin? Girl or boy? Tanong niya rito at mas niyakap. I want it to be a boy. But if it's going to be a girl, I'd still be happy. Anak ko pa rin yun. Kaya magiging masaya pa rin ako. Basta sa'yo nang galing ay magiging masaya ako. Sagot sa kanya nito, kaya sandali siyang humiwalay, saka inilagay ang kamay sa balikat nito. Ngunit ang mga braso naman nito ay nanatili sa bewang niya. Bakit? Huwag mo sabihing pinaplano mong Hindi na siya nakatapos ng sasabihin nang patakan siya nito ng halik sa labi. Stop thinking about silly things, Denise. Wala akong plano na maghanap o humanap ng iba. Wala naman ako makikitang kasing consistent mo. Pabirong wika ni Nicolas kaya napanguso siya. Kasalanan mo rin naman. Kung pinansin mo lang ako agad, ay tayo na sana at hindi na tumagal pa. In denial ka pa kasi sa feelings mo, kaya inabot pa tayo ng ilang taon. Balik niya naman dito, kaya napatawa ito sa kayumakap sa kanya. At least we're here now. It was all worth it. Those years and those effort that you've made, it is all worth it. I am beyond thankful for having you here with me. I'm thankful because you never stopped loving me. And I know you'll never stop even if we're both already old. Ako lang naman kasi ang pinakagwapo sa paningin mo. Saad pa ni Nicolas, kaya napatawa na rin siya at mas niyakap ito. Oo, ikaw lang naman. At ako lang din dapat ang pinakamagandang babae sa paningin mo. Dahil sa oras na malaman kong may iba pa, ay alam mo na kung saan tayo pupunta. Mariin niyang wika kaya nakaramdam siya ng pagtangu-tango nito sa kanya. Months passed, naging masaya at maayos ang pagsasama nila. Kahit pa abala sa trabaho, nagagawa pa rin naman nilang magbonding. Naisip nilang gusto muna nilang sulitin ang mga oras bago sila magkaanak. Kapag alam nilang handa na sila at kaya na nila, sa kanila ito gagawin. At ngayon, dahil kagagaling lamang ni Denise sa kanyang doktor, napansin niya ang madalas niyang pagsusuka sa umaga. Hindi niya yun pinapahalata kay Nicolas dahil hindi niya ito gusto mag-alala. Buong akala niya kasi may sakit siya. Ngunit hindi naman yun ang lumabas sa resulta ng mga test niya. Dahil nalaman niyang 3 linggo na pala siyang buntis. Ngayon niya lang napagtanto iyon dahil hindi niya napapansin na delayed na pala siya ng kanyang dalaw. At madalas din siya magpabili ng kung ano-anong pagkain kay Nicolas. Mabilis siyang dumiretso ng uwi at naabutan doon ng asawa na nakaupo sa sofa at umiiyak. Mabilis niya itong nilapitan sa kaniyakap. Hey, what happened? Bakit ka umiiyak? Anong oras pa lang naman ah? Bakit nandito ka na? Sunod-sunod niyang tanong at nakaramdam ng kaba. Mabilis siya nitong nilingon at niyakap ng mas mahigpit, saka pinaupo sa kandungan nito.
Where have you been, Denise? I've been calling you for I don't know how many times. I told you that I want marshmallows. Inis niyang sambit sa asawa, kaya napabuntong hininga ito. I'll allow you to eat marshmallows once you eat your dinner. Pakikipagtalo naman ito sa kanya kaya mas napasimangot siya. Kumain na ako, di ba? I showed it to you pa nga eh. Lumapit sa kanya si Nicolas at ipinulupot ang braso nito sa bewang niya. Bago siya maingat na binuhat pa upo sa kandungan nito. You did not? 2 subo pa lang ng kanin ang kinakain mo. Nakakabusog ba yon? Do you think it's good for you and our baby? I'll allow you to eat marshmallows as many as you want. But first, finish your dinner. Kalmadong wika ng kanyang asawa kaya inirapan niya ito. Why are you like this? Baka hindi mo naman talaga ako mahal? Sagot naman niya kaya napabuntong hininga si Nicolas. I love you so much, Denise. I love you more than you know and you can imagine. I don't really know why we're here and talking about this now. Sinasabi ko lang naman na kainin mo muna ang hapunan mo bago ang marshmallows. Ayaw mo ba sa ulam? That's your request. Ang sabi mo ay pagluto kita ng sinigang. Then there's your sinigang. Kumain ka muna ng hapunan bago ang marshmallow, ha? Maingat nitong sinuklay ang mahabang buhok sa kamarahang hinaplos ang tiyan niyang malaki na rin ang umbok. Napabuntong hininga siya sa katumango. Fine, I'll eat this. Sagot niya, kaya naman napangiti sa kanya ang asawa. Nagsimula na siyang kumain at mas ginanahan siya nang makita ang marshmallow sa kanyang harapan. Kanina pa kasi nila ito pinagtatalunan. Dito siya sa kwarto nila kumakain dahil ayaw niyang bumaba. Hindi kasi siya pinapayagan ni Nicolas na kumain ng marshmallow hanggang di siya kumakain ng hapunan. I'm done na. Can I eat my marshmallows na ba? Tanong niya nang matapos kumain. At gano'n na lamang ang tuwa niya nang tumango ang kanyang asawa. Kinuha niya isang balot ng marshmallow sa kayon kinain. Habang si Nicolas naman ay nagsimulang iligpit ang kanyang pinagkainan. Kung minsan ay nararamdaman din niya ang pagkakonsensya dahil nasusungitan niya ito at napapagalitan. Ngunit hindi rin naman niya matiis dahil kusa niya na lang din iyon nararamdaman. Ang ipinagpapasalamat niya na lang ay ang mahabang pasensya sa kanya ng kanyang asawa. Lumipas pa ang ilang buwan hanggang sa umabot na ang araw ng kanyang panganganak. Naramdaman niya ang pagsakit ng kanyang tiyan, kaya mabilis siyang napasigaw. Nico, manganganak na ako! Sigaw niya kaya mabilis na tinakbo ni Nicolas ang distansya mula sa kusina hanggang sa sala. Mabilis niyang binuhat ang asawa bago iyon isinakay sa sasakyan. Tinawagan niya na rin ang kanilang mga magulang upang ipaalam ito. Hindi na niya nadala pa ang mga gamit dahil sa pag-iyak ni Denise sa sakit. Mabilis niya na itong dinala sa ospital at kinausap na lang ang kapatid ng kanyang asawa na ito na lang ang kumuha ng gamit sa kanilang bahay. My wife is now going to give birth. Mabilis niyang sinabi sa mga nurse at doktor nang makapasok siya sa ospital. Kaya mabilis naman silang inasikaso. Nico, huwag ka umalis. Ani Denise sa kanya, kaya tumangutango siya bago mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Yes, love. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Don't worry. Paninigurado at pagpapakalma niya rito, kaya nakita niya na kahit papaano, nakahinga ito ng maluwag. Nang makapasok sila sa delivery room, ay hindi binitawan ni Denise ang kamay niya. Kahit nang umiiri na ito, ay nakakapit pa rin ito sa kanya, kaya tila hindi rin naman niya maramdaman ang sariling kamay dahil sa higpit ng pagkakahawak nito. Push! Sigaw ng doktor na ginawa naman ni Denise. You can do this, love. I'm here. You can do this. Bulong niya sa asawa bago hinalikan ang noo nito. Hindi niya ring maiwasang mapaluha habang nakikita ang asawang nahihirapan. Pero nang tuluyan na nilang marinig ang iyak ng kanilang anak, ay saka naman siya nakaramdam ng gaan sa kanyang dibdib. Mabilis nang umiti sa kanya si Denise at humalik sa kanyang noo. You're a father now. Salamat di ka umalis. Bulong nito sa kanya, kaya napangiti siya. And thank you for being strong and bringing this wonderful gift here. I love you both so much. My Denise Samaniego Delgado and Daniela Shelo Samaniego Delgado. Bulong niya pabalik dito, kaya naman napangiti ito. Are you ready to have a version 2 of your wife? Pabirong tanong sa kanya ni Denise, kaya naman napatawa rin siya. I am more than ready and prepared for that. I should be the one asking you if you're ready to have a version 2 of your husband.
Pagbibiro niya rin dito, kaya napairap ito na ikinatawa niya. I'm just kidding, isa lang muna. And it's your decision if you want to have another one. Ikaw ang manganganak, kaya gusto kong ikaw ang magdesisyon. Dagdag niya pa, kaya naman napangiti si Denise sa kanya. I love you both so much. Pinapangako ko na aalagaan ko kayo. Bulong pang muli ni Denise at bakas na sa mukha nito ang pagod. I love you, my secret lover. I love you more too, Miss Billionaire. Through your ups and downs, highs and lows, along with our child, I will always be with you. I love you so much. Ngumiti siya at hinalikan sa noo ang asawa. At kasabay rin noon ay ang pag-abot ng kanilang anak sa kanila. Welcome to this world, our Daniela Shelo Samaniego Delgado. Sabay nilang bulong sa anak, the third born of Samaniegos and the firstborn of Delgados. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Miss Billionaire Secret Lover, written by Sky. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!